Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayan nga nagsulid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karon nga Biyernes. Thank God it's Friday, Hunyo 19, tuig 2026. Sangan sa ining regular program host nga si Malu Inocando Tabar, kitag gihapon na mag-uban-uban hangtod na sa alas 9 sa buntag si Gia Navarro. Mag-uban kita alang sa paggatod sa mga naguna mga balita gikan sa lokal, sa national ug sa ubang bahin sa kalibutan. Maghiskot-hiskot usab kita sa mga mainungdanong issue nga may labot ang lungsod ug ang katawhan. Karong tautod atong sutaon ang kahimtang sa lakat sa panahon. But first, atong sutaon ang mga naguna mga panghitabo nga napatik sa mga mantalaan, labi na sa mga front pages sa lokal o national nga pamantalaan. Atong sugdan sa Sunstar Cebu. Sa Sunstar Cebu, dumping of waste at South Road Properties stopped. Sa Sunstar Super Balita, Indiano wa bayari nangauras. Pero dili ka na nga kanang nasa ubos nga photo ha. Dili na Indiano. Samtang sa The Freeman, DNR closes SRP dump site, city cited for violation of Republic Act 9003. Sa The Freeman Bonnet News, naningil gikauras, duha ka Indian nationals nag-away. Sa The Philippine Daily Inquirer, Sara impeachment, early disputes mark pre-trial. Sa The Philippine Star, Trump and Iran president sign deal to end war. Sana all. Sa The Manila Bulletin, Marcos and Putin eye broader cooperation in energy, food security, and trade. Og sa Tempo, man up Baldwin, CIDG urges former Ateneo coach to face probe. Magkato mga front pages gikan sa ato mga mantalaan sa lokal ug nasyonal. O karon ato nang sutaon unsa na nga kahimtang sa lakat sa panahon karong adlaw, ingon man karong Sabado ug Domingo. Nakastanbay sa Pigkasinya si Jomer Eclarino gikan sa Pagasa, Visayas. Good morning, Sir Jomer. Yes, sir. Good morning sa tanan. O sa atong tanan tigpaminaw, kini atong latest weather update karong adlaw. Ang low pressure area natong gi-monitor sa gawas ng Philippine Area of Responsibility na develop na into bagyo kaninang kadlawon. So nagilayon na 2,085 kilometers silangan sa Eastern Visayas. Expected na ito makasulod kini sa atong PR by this weekend ug naay local name na Bagyong Francisco. Sa atong latest na analysis, less likely kini makalandfall sa any part sa atong nasod ug walay direktang epekto in the next 3 days. Atong weather condition karong adlaw diri sa Visayas, lakip ng probinsya sa Cebu, makasinati kita generally fair weather, init ug medyo igang na panahon. Gawas ini na mga patak-patak na mga pag-uwan o kini mga pagpangilat o pagpanugdog. Padayon ta mag-monitor sa itong mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories. Hini nga ito na sa kasarangan na hangin masinatig sa Visayas o kadagatan, malinawan nga ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 27 to 33 degrees Celsius o ang atong aring adlaw mosalop alas 6 sa hapon, ang dagat mo tawag alauna 24 sa hapon. Philippine Standard Time alas 8:08 sa buntag gikan diri sa Macnan, Pag-asa, Visayas. DOST Jomar Eclarino.
Sir Jomar, on this coming Saturday and Sunday, the whole day ba, mupabilin pa bang may nito na nga panahon or dare mga times nga mo kusog man sab ang uwan, if any? Yes, sir. So, taas ang time na walay ulan. Initugang na panahon at masinati this weekend or maayong tempo ng panahon. But moderate to high chance makasinati kinang mga isolated na mga thunderstorms. So, padayon ta mag-monitor kining mga thunderstorm advisories, mga short duration na mga pag-uwan na ay moderate to at times heavy rains. Alright, dagan kayong salamat Sir Jomar Eclarino o good morning kanino diha sa Pagasa Visayas. May sabayan sa salamat. Good morning sa ating Man na to, ang gibutyag sa Pagasa Visayas gikan ni Sir Jomar Eclarino nga lauman ang mas taas nga panahon nga nga init. Mas taas ang mainiton nga panahon all over the weekend. So, pwede na tang makapanglaba this coming weekend. Pero ang pangutana, makapanglaba pakahata kung nay medyo way agas sa tubig, manigingon na to nga magbantay-bantay na lang yun ta. Alright, sa ato pagbalik, ato ng sutaon ang mga naguna mga balita nga nahipos sa CCTN News Department. Kana sa ato pagbalik sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ma, wala na may data, ma. Palud, ma. Sorry ma'am, na late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon atong sayran ang mga nagunang mga balitang nahipos gikan sa CCTN News. Naguna sa atong mga balita karong buntaga mokapin sa 17,000 ka mga notebooks nga dunay dagway sa mga kanhi opisyal sa probinsya sa Sugbo gipatabunan na sa Kapitolyo og bag-ong disenyo. Siyang cover kini aron dili mabalda og mas makafocus ang mga estudyante sa ilang pagtuon. Adunay dugang detalye si RV Veloso.
Gitabunan og gipailisan sa Cebu Provincial Government ang moabot sa 17,000 ka mga notebooks nga adunay mga naong sa kanhi opisyal nga nakaprinta nga mao'y gamiton sa mga tinun-an sa pampublikong tunghaan. Ang maong mga notebooks kabahin kini sa dakong distribution sa moabot sa 1 ka milyon nga school supply sets nga gigahinan og pondo nga moabot sa 370 milyones ka pesos. Si Cebu Province School Board Focal Christopher Baricuatro nagkanayon nga bisan og gibag-o ang naong sa moabot 17,000 ka mga notebooks, ang mga bag-ong notebooks mao'y printahan sa bag-ong disenyo nga adunay logo sa probinsya, multiplication table, shapes ug numbers. So ang mga i-purchase na mong bag-o is the same design. Logo only. Tapos name, section, grade, and sa loyo sa writing is may shapes and numbers sa loyo, and sa composition, multiplication table. Nasayran nga ang maong mga notebooks adunay naong nila ni kanhi Cebu Governor Gwendolyn Garcia ug mga board members sa 16th Sangguniang Panlalawigan. Giingong gituyo kini aron nga masiguro nga dili mo sentro sa hulagway sa mga opisyal kundi mapahimuslan ang disenyo niini o giingong makatabang sa pagtuon sa mga tinun-an. RV Veloso, CCTN News. Department of Environment and Natural Resources 7 imando ngadto sa Cebu City Government nga kinahanglang hawanan ang tanang mga basura sa transfer station sa South Road Properties hangtod sa 90 ka adlaw. Kini man nga gipahunong nila ang pagtambak sa mga basura dito gumikan sa gingong kalapasan sa Republic Act 9003. Ani ang dugang report. Gibutyag sa mga kadaguan sa Department of Environment and Natural Resources nga adunay 60 hangtod 90 ka adlaw ang Cebu City Government aron paghawan sa mga basura sa South Road Properties. Tungod kini sa giluwatan nilang cease and desist order ngadto sa maong dapit ngadtong Hunyo 7. Gipasabot sa Environment and Management Bureau 7 nga dili dumping site ang duol sa pond area sa SRP. Wala usab sila'y giluwatang Environmental Compliance Certificate aron himuon kining labayanan. And that's why we have called them for a technical conference, and they were given us a cease and desist order. So during the technical conference, they committed to clean up because we require them to clean up the area. Sumampa ni DNR 7 Director Laudemir Salak nga mipasalig ang Cebu City Government sa paghawan dayon sa mga basura ato sa ilang technical conference. Nakahigayon sa pagpasabot niya ng panahon na ang dakbayan nga igulang gibuwag amaw mga basura sa SRP una pa ilabay sa pribadong landfill sa Aluginsan. Dami pa rin basura and still mixed waste. And in fairness with the local government, napakahirap pong i-handle ng basura dito sa Cebu City. I've seen a lot of cities, but this is one where siguro because of development. Base usab sa mga reports, may pasalig usab ang Cebu City Government nga ipatuman ang no-touch ground policy sa SRP transfer station. Nasayran nga mogamit ang syudad og ramp system aron di makataak sa yuta ang mga basura nga ibuwag. Maong padayonon sa DENR 7 ang monitoring sa mga transfer station aron masiguro nga gisunod gyud ang striktong mga lagda ubos sa environmental laws. They're now committed and then meron silang pinirmahan. They have to really do the clean up and once and for all decide on really yung kanila to throw their deliver or dispose their garbage in the sanitary landfill really na dumaan sa approval ng DNR. Ian Navarro, CCTN News. Samtang Butuanon River dito sa Barangay Umapad, Dakbayan sa Mandawi, gipalimpyuhan na, nunot na sa nasinating mga pagpanguan o kalikayan usab ang halapad nga pagbaha. Kabahin kini sa gihimong Oplan kontra baha gikan sa national government. Adunay dugang detalye si Mary Rose Sagarino. Purumal nga gilusad ang paglimpyo sa sapa sa Butuanon sa Barangay Umapad. Mukabat sa 4 ka kilometro nga bahin sa sapa. Ang limpyuhan pinaagi sa desilting og dredging operations aron mapalambo ang kapasidad og pagdagayday sa tubig. Dili momino sa siyam ka mga kagamitan nga mga backhoe ug excavator ang gibidensyonan kaganinang buntag nga gamiton sa rehabilitasyon. Ang dredging operations gipatuman sa pribadong kumpanya ug walay gasto sa gobyerno. To San Miguel Corporation for initiating this program. Karon ako nakibaw na 6 years na din nila na program pero nasa sa NCR. So this is first in the Visayas.
we're very fortunate na nga rin nila gisugod sa atong syudad gyud, no, from the mouth aning Butuanon River up to 4 kilometers. So more estimate na to up to sa Pacific Mall or Lapas Gamay. So dako na kay ni siya. Ang uplan kontra baha, proyekto sa nasudnong kagamhanan nga gipatuman pinaagi sa Department of Public Works and Highways sa pakigalayon sa pribadong sektor. Tinguha ni ini nga maminusan ang pagbaha pinaagi sa pagdiklag sa mga kasapaan. Gipasalamatan ni Uwano ang suporta o gitugan nga nagpabiling hagit ang pagbaha sa syudad og nagkinahanglan og tabang sa nagkadaiyang mga stakeholder. Gihangyo niya ang publiko nga dili magpataka og labay sa ilang mga basura nga usa sa hinungdan sa pagbara sa mga drainage. Si DPWH Undersecretary Charles Calima nagkanayon nga gitutukan nila ang programa sa kontrabaha. Yung pong OKB natin, itinatag ito dahil nire-review muna natin yung flood control projects natin, yung funding dito. So in-hold muna para tingnan ano ba yung pinakamabisa talaga na flood control project. Meantime, habang nire-review yun, binuo itong task force para linisin yung mga ilog natin, flood monitoring natin. Tapos meron na tayong mga quick response teams. Ang kalihukan gitambungan ni Congresswoman Imari Lole Papuano Dizon o guban pang opisyales sa syudad o sa DPWH. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Laing kaso sa vandalism dito sa Dakbayan sa Mandawi, natala samtang nailhan ni noon sa city government ang responsable sa mga binuhatan human nga nangayo og tabang ngadto sa publiko. Mubalik si Mary Rose Sagarino sa report. Sa CCTV footage sa Mandawi City Command Center, makita ang usa ka lalaki nga naghugaw-hugaw sa bungbong sadan sa barangay sentro gamit ang spray paint. Pipila lang ka segundo, milakaw ra usab gilayon ang lalaki. Natala kini alas 3:50 sa kadlawon Miyerkules miaging semana sa iskina si Uwano Avenue ug DM Corte Street duol sa Mandawi City Central Elementary School. Kagahapon, gipost ang video sa Mandawi City Public Affairs Office social media page na nawagan sa publiko sa pagpangayo og impormasyon sa nakailan niini. Mitanyag pa si Mayor Tadeo Junque Uwano og 5,000 pesos aron sa makahatag og detalye nga makatino sa nagbuhat. Kaganina lang buntag, matud sa mayor nga nailhan na ang nagvandalize nga usa ka 16 anyos. Gikatakda usab kining ipatawag sa buhatan sa mayor. Okay, with the community support na identify na nato 16 years old, minor, iagto nagahapon sa atong PNP, kitang buntag, isurahan sa atong CSWS together with his parents sa ginikanan niya. Ako matong giinan si Attorney Sally, pwede ba ipatawag karong hapon. Matod sa mayor nga hingusgan pa sa syudad ang pagbadlong sa mga mag-vandalize nga usa sa ilang labing hagit karon. Challenges na to kung minor, di mo gina nato, di mo kita ka pabliso ana, di ba? It's against our law man. Pero mo to naman tayo i-propose karon through Councilor Jen Delmar na kung mahitabo mga ini in the future, ma-appeal ang ma-penalize ang ginikanan. Nangita bitaw ta sige paagi ba na. Matud ni Uwano nga gihunong una nila ang pagbintal sa mga bungbong sa pampublikong lugar tungod gihugaw-hugawan ra usab pagbalik. Giawhag ang mga residente sa pagtabang og monitor sa ilang mga lugar ug isumbong kung adunay masakpan mahimong isend sa Facebook page ni Uwano o sa PIO. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa atong katapusang balita karong buntaga, Senate President Sherwin Gatchalian mohatag og dakong pagtagad sa mga mainungdanong balaod nun og ilang mas pangandaman ang impeachment trial. Samtang mipadangat og kasagbuyo ang kaniadtong Senate President nga si Alan Peter Cayetano human nga daghan ang misaway nganong nagsigi lang siya og Facebook Live sa iyang liderato ani ang dugang kasayuran. Hatagan o pagtagad ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pagpasar sa mga mahinungdanong balaod noon ug pagpangandam sa impeachment trial ngadto kang Vice Presidente Sara Duterte. Matud ni Gatchalian nga humana ang gitawag nilang Senate Flex nga gihimo sa kaniadtong mga sakop sa mayorya maong balik na sila sa trabaho.
Maong giandam nila ang mga priority bills nga giandam gikan sa Legislative Executive Development Advisory Council kon LEDAC, samtang nakigalay na sila sa mga tinugyanan sa balaod ug ubang intelligence clusters aron magpadayon ang paghukom kang Vice Presidente Sara Duterte sa Senado isip impeachment court nga sugdan karong Hulyo 6. Mopatawag usab sila og caucus kon panagsabot ngadto sa tanang mga kaubanan aron mas mahanay ang mga angayang buhaton bahin sa impeachment. Nakausap ko yung mga pumunta kahapon, but in the next few days, we'll endeavor to talk to the different minority members. Like I said in the past, bukas naman yung ating pintuan, bukas yung ating tanggapan para makipag-usap. But I really appreciate yung mga minority members na nandoon yesterday. Sa pikas bahin, may padayag usab sa kasagmuyo ang kaniadtong Senate President nga si Senador Alan Peter Cayetano ngadto sa mga nanaway kaniya sa iyang naandang Facebook Live. Gikatingalahan ni Cayetano kung nganong daghan ang maglagot kaniya sa higayong mupadayag sa social media inay nga manarbaho. Duda niya nga buot sa mga kritiko nga ilisan ang liderato sa Senado aron makabuylo na sa impeachment trial sa ilang kaalyado. Gisaway usab ni Cayetano ang pasangil ni Senador Panfilo Ping Lacson nga moabot sa 700 million pesos ang nausik sa Senado ubos sa iyang katungdanan. Apan alang niya, nakakita ang uban pinagi siyang Facebook Live kay naa matud pa ang kamatuoran. Dati ang capacity po natin bilang Senate President at mga kasama ko bilang mga chairman ng mga committees, gagamitin natin as a platform yon for the truth. Hindi para usigin or i-persecute ang kahit sino. Iba ang prosecute, iba yung persecute. Hindi po. Gian Navarro, CCTN News. Magkato mga balita nga nahipos gikan sa CCTN News Department, inyo ka na nga nakita sa Saturday 47 matag alas 5 hangtod na sa alas 6 sa gabi. Okay, medyo napatay gamay oras before patamag commercial break. Sige, atong isgutan ang bago na nato na playing report. May tungod sa nahuman na ang Senate Flex. Diin ang gipanginaut na ron sa mga nasamukan sa nang aging mga simana o ng aging ng aging mga simana o mga adlaw nga unta lang humanagyod kanang wala nay mo enter the scene o ginaut unta nga makabot ang healing kaha. Ilabi na nga ang nahimong pamahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian nga let's get back to work. Trabaho na gyud kay atol sa iyahang pagsugod sa iyang katungdanan isip Senate President during the special session ang yang gibutyag nga panahon na gyud aron nga makabalik na gyud sa maayo nga kahimtang ang Senado. Uy, speaking of mayong kahimtang, narabay nangumusta ni Senator Sherwin Gatchalian. Narabay nag-congratulate niya ang iyang ex nga si Bianca Manalo. Manigingon natong muling ibalik pa kaha. Well, pasag din na lang to. Anyway, strictly politics lang yun. But anyway, hinaut unta nga focus lang yun. Og atod karon nagpabilin gyapon ang pagduda sa ubang mga tao, sa ubang mga kampo nga naabay motivation or unsa kaha ang nagtukmod ngadto sa ubang mga senador nga gikan sa kaniadtong mayorya nga human sila naghilom-hilom ni tumbling og ni adto sa lain sa bag-o nga sa pikas nga minority hinungdan nga sila na ang dunay bag-o nga mayorya. Kung atong mainumduman katong napilian isip Senate President pro tempore si Gatchalian, ang nitambong na ng panahon na si Senator Cheese Escudero. Kung atong mainumduman ang gibutyag di Escudero, siguro ato ipakita ang katong highlight sa special session, no. Ang gibutyag di Escudero nga matud pa iyang nang igo lang niyang gibuhat ang constitutional duty. Samtang si Senator Joel Villanueva siyang pagdambong during the special session sa Senado, ang iyang gibutyag work lang gyud, trabaho lang gyud og wala nilain. Gimugatan gyud nila nga there's nothing kaning in exchange or unsa ba. Kung atong may numduman ha, kanading silang Villanueva o si Escudero, sila ang gitumbok sa
mga investigador nga matud pa nalambigit sa flood control scandal. Mga hangtod karon nagpabiling pangtanhaga sa uban nga, uy, ngano kang gibalhin sa bag-ong mayorya? Is that in exchange nga kanang andi sila mapasakaan o kaso gumikan lang sa flood control scandal? Well, inaut unta nga anyway, mulutaw man gyud na ang angayan nga mulutaw ug kuno galing makakasuhan man gyud ang maong mga hingtungdang opisyal, mas may pa ilagyud na nga atubangon. Moving forward, hatagan na lang o pagtagad ni Gatchalian ang mga mahinungdanong mga balaod nun nga nakaandam sa LEDAC. And ilahang subayon ang mga priority bills. And tuod kay hapit naman gyud mahuman ang June, inya mag-July na. So, paingon na magsona si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang may tabugid ani, ang sigurado na gyud nga naa sa background sa presidente mo sila nga House Speaker Bogie D o si Senate President Sherwin Gatchalian. Manigingon na to nga trabaho lang gyud, and then masatagan nila gidila ang mga pagpangandam alang sa impeachment trial nga magsugod sa July 6 nga up until now padayon pa ang ilahang pagpangita, ang ilang pag-scout ug pagtudlo kung kinsa man gyud ang mamahimong presiding officer the moment nga magsugod na ang trial karong Hulyo 6. So, tuod kay back to work na. So, quote-unquote, ningon gyud si Senate President Gatchalian nga humana ang Senate Flex nga may gilagway sa uban pa, back to work na gyud. And hinoon, bukas hinoon si Gatchalian sa uban pa nga mga kauban sa Senado, especially from karon nga minority, especially ang mga kaalyado ni Senador Alan Peter Cayetano. They are open for collaboration, and may na lang no, doon na pipilagi kan sa minority ang gihatagan og committee chairmanship. If I'm not mistaken, kanang si Senador Bongo gihatagan siya og chairperson sa sports. May na lang. So manay at least willing man siya nga makig-collaborate, especially with the minority aron nga hatagan gyud og pagtagad ang trabaho. And nadugangan ay no ang naangkon nga suporta, tiunay ka nga suporta no, gikan sa mga sakop sa minority sama na lang ni Senador Robin Padilla. Diin gibutyag niya pinagi siyang post nga suportahan niya ang liderato ni Gatchalian. Quote unquote from his Facebook post ni Senator Padilla, tinatanggap ng partido si Senator Win Gatchalian sa kanyang pagkahirang bilang bagong Pangulo ng Senado sapagkat nakukuha na siya ng 13 boto na siyang naaayon sa saligang batas at ang pagsunod sa saligang batas ay pagtalima sa aming sinumpaan ng walang pagmamalabis at walang pagkukulang. O gadugang pa ni Padilla nga kung unsa man ang mamahimong baruganan, well, pinasubay ka na sa nahimong adhikain o kausa gikan sa PDP laban. Well, let's see in the coming days and in the coming weeks kung magmalungtaron pa bakaha ang maayo or nahil na bakaha sa hingpit ang kahimtang sa Senado, o di baka basin sa kalit lang moandar na usab ang drama, ilabi na kung mugara na ang pikas kampo. Manigingon nato nga nahuman na baka ang Senate Flex, pero nga ako matubag, abangan ang susunod na kabanata. Okay, sa ato pagbalik, doon na patay dugang pa nga mga isgutanan sa pagbalik sa Hello sa Ibong Maybuntag Pinoy. O na, mao ang atong kusniton tagsa-tagsa ang punto, may tungod sa SRP Transfer Station. Ingon man, uy, tinuod ka na kay pending warrant of arrest ang ICC nga tukang Senator Bongo since ato siyang nalakbit kaganiya sa tugisgutanan. And muhisgot sa tagamay sa nahimong nga panagsabot nilang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o Russian President Vladimir Putin. Kana ato ka ng pag-iskutan sa among pagbalik. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lanchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, may buntag Pinoy sa ngalan ni Malu Inocando Tabar, sitting in for her, kini si Gia Navarro, mag-uban-uban kita hangtod sa alas 9 sa buntag. Sa di pa mo diretso sa atong mga isgutanan na atay gamayng pag-greetings. Happy birthday sa atong kauban nga si Arnold Bustamante. How old are you now, Sir Arnold, no? Siya ang ato ang police beat correspondent sa CCTN News. Ingon man ang kinakusgan natong higala sa DYHP RMN Cebu, og siya usab ang ato ang presidente sa Cebu Federation of Beat Journalists. Happy birthday, Sir Arnold Bustamante, gikan sa inyong mga kaubanan sa CCTN News Department og sa Hello Cebu, mayong buntag Pinoy. Enjoy your birthday, enjoy your leave, and bekenemen kung naisobra, may tag moabot diri ang grasya kung unsa man gani at sanay mabusog mo kami. Okay? Happy birthday, Sir Arnold. Okay, diretso na ta sa ato mga mainungdanon nga hisgutanan. Napatik ta gyud sa ato mga front pages gikan sa ato ang mga local newspapers ang nahimong kahimtang sa SRP transfer station kay finally nakabot ta gyud nato ang habig sa Department of Environment and Natural Resources. May tungod sa nihimong giingong pagtipon og sa mga basura didto sa South Road Properties nga ang rason mismo sa habig sa Cebu City Government as per Mayor Nestor Archival nga ang maong transfer station dito sa SRP. Can we show siguro the drone footage gikan sa Facebook account ni Sir Ed Rama at ipakita ang drone footage kung naka-ready na. Atong nga makita nga grabe gyud ang pagtipon og sa mga basura didto. Okay, kaning drone shot later na to ipakita along with the kaning up close and personal aning maong mga basura. But anyway, mo na ang SRP transfer station diin. Ang rason ni Mayor Archival kanang dapita da ni gid sila mag-sort out lain-lain sa mga basura kung asa ang pwedeng mapahimuslan sa not transfer station, sa ilang material recovery facility dito sa unahan og asa man ang iglabayay ngadto sa lungsod sa Aluginsan. Tungod na gitumbok gyud sa mga kadagkuan sa DENR 7, pinaagi sa regional director nilang si Lodimir Salak og ang ilang kauban sa Environmental Management Bureau 7 nga niadto ding June 7 gi-issuehan di ay og cease and desist order ang city government gumikan lang sa pagtipon og sa maong basura diyang dapita. Kung inyong makita sa drone footage ni Sir Ed Rama, duol gyud na siya sa pond area.
hinungdan nga ang mga nanimuyo diha sa tungod, especially on some establishments nagreklamo nga matud pa niabot nangalisbog gyud ang dakong nangalisbog gyud ang mga basura gumikan sa moong dako nga tapukanan. Og tungod kay giisyuhan man sila og cease and desist order sa maong transport station, sila gitahasan nga kinahanglan or aron nga dili na mosamot pa ang violation sa Republic Act 9003 or the Ecological Solid Waste Management Act, kinahanglan nilang hawanan ang mga basura in 60 to 90 days. At least, medyo taas-taas pa, 60 to 90 days. Gani, kung gikan sa mga nang-agi nga mga pamahayag, kaya nga matud pa, mahipos, sa dakbayan ang paghakot sa mga basura at least up to 30 days. Mga nakaingon na lang gyud ang uban pa, nguman nga masayod among kahimtang, sa ba ni transfer station ba ni? Or kaning tambakanan sa mga basura. Nganon ni sampot na lang gyud sa ing-ana nga mga panahona nga diya na lang gyud nga diya na lang gibutang sa so-called transfer station diha sa SRP. Samtang padayon pa man sab ang ilahang pagsettle, ang pagsulbad sa problema sa dakong labayanan sa mga basura dito sa Binaliw Private Landfill. Nga kung inyong mahinumduman, grabe ang trash slide nga may resulta sa pagkalas sa 31 ka mga tao. And samtang they are working out, both the city government and the DENR kay naka-partial lifting man sa cease and desist order, hinungdan nga pinili ra sa mga basura ang gilabay dito sa Binaliw Landfill. Pinili raman mga kaigalaan aron nga makalabay dito from some establishments. Mana to nga gitarong pagyud ang mga angayan nga tarungunon, ilabi na ang mamahimong material recovery facility dito ug ang rehabilitasyon sa mga dapit. But then there are some officials, especially on the council, nakaingon na lang gyud nga nganong ibalik pa man nato og abli ang Binaliw Landfill sa man gusto ninyo may tabo na sab ang dako nga trash slide. Remember guys, hunaw na nga ang dapayan sa Sugbo manay usa sa mga top contributors sa grabe nga pag-produce sa basura. Would you imagine nga in a day makaproduce ang tibuok Cebu City og 700 tons of waste. Tanan-tanan gikan na sa kabalayan hangtod na sa mga establishmento og diyan nagilabay ngadto sa naandan nga labayanan. Manigingon nato nga ang city government ani manigingon natong sala sa init, sala sa lamig. Kaya naman, una, nangita gid sila, muna usab sila og pagpangita og paagi, asa gid mahipos sa hingpit ang mga basura. Ilabi na nga dako ang ilang gastuhanan kung magpadayon man sila sa paglabay sa mga basura didto sa lungsod sa Aloginsan. And then, doon ay dakong tulubagod nga giatubang ang syudad, pinanguluhan ni Mayor Nestor Archival, ilabi na sa paghipo sa mga basura. Gisolba nila ang Binaliw Landfill, muna sila kanang labay sa mga basura dito sa Aloginsan. Unya, ang SRP transfer facility, gipaningkamutan gid nila nga mahawan og mahipos gyud ang mga basura. Nga, gihimugatan gid nila sa uban pa nga mga tawo, mga kritiko nga nga labayanan nasabna sa mga basura. Manigingon nato nga asa naman sila mulugar ani. Samtang nakapait gid kita usab nga mga tawo patakar usab taglabay. Hinungdan mao ga muna in town nga promote ang city government nga segregation sa mga basura, pero mao gihapon ang attitude sa ubang mga tao ni nga skugon gihapon. Maayo ra sa sinugdanan ang pag-separate sa mga basura o kadugayan, kalimtan na lang gyud. Hinatunta nga naay consistency kitang mga yanong tao alang sa paglabay sa saktong paglabay sa mga basura. Anyway, tod kay nakuha man nato ang habig sa DNR because we confirmed nga doon na sila giluwatan nga cease and desist order
o na doon na sila yung mga interventions nga gihimo alang sa SRP transfer facility o sa sulbad sa problema sa Binaliw landfill. Karon ato pang gikabot and anyway, abli pa man gyapon ang habig sa CCTN alang sa pagkuha sa habig ni Mayor Nestor Archival sa bahining isyuha. O gumikan kay padayon pa man ang problema sa garbage crisis, in fairness man sabno sa city government nga bisan pa man og napuno sila sa kritisismo gikan sa publiko nga bahin sa maong waste transfer facility sa maong basura, they are doing their efforts na usab ilabi na sa pag-minimize sa iglabayay nga mga basura sama na lang sa material recovery facility nga ato nang natuan one time dito sa SRP kung diin giproseso ang mga papel, giproseso ang mga malata nga mga basura, giproseso usab ang mga plastics nga magamit nga himuong raw materials ngadto sa ubang mga kompanya. Ang mga malata nga basura gihimo ni siya nga fertilizer nga maapod ngadto sa mga mag-uuma og maapod og magamit sa organic garden kay near the recovery facility na bay mga organic diha nga na yung mga organic animals nga gibuhi diha mga kaigalaan no. And dunay uban pa nga mga kumpanya nga nagkuha og mga plastic or nagkuha og mga shredded nga mga papel nga magamit sa ilaha nga mga materyales. And hinaut-unta no tungod kay crisis nagkalisod man gyud ang syudad, nagkalisod man ang DENR. Hinaut-unta kitang mga yanong nga mga tawo no. Abagan usab nato sa pagsulbad sa garbage crisis pinaagi sa mas responsable nga paghipos sa mga basura. Di ba sa inra kay na kanang ibuwag nato ang mga malata, di malata og mga recyclable. Gani kami diri sa CCTN no tungod kay we at least sa sa news department, we really conserve the nature by using the back portion of the old scripts nga magamit sa laing paagi anyway, total ang likod sa bond paper na may blank nga portion, especially sa mga scripts gamiton usab na for other purposes. Let's say kanang og i-print nga script para sa mga especially kanang ako magsuwat ko sa ako mga balita, mag-print gid ko sa ako ang script para mahatag sa video editor. Akong gamiton ang back portion para ma-print. Una pa siya ma-dispose or ibutang sa on other area kay I do believe nga dunay mga nagkinahanglan og mga scratch paper for other purposes. Diba? On our simple way makatabang usab ta sa pag minus na usab o di pag usik-usik ilabi na sa ato ang mga resources kay una-una ninyo guys nga sa matag gamit nato sa papel, sa matag papel nga ato na lang giusik-usikan una-una na mga daghang mga kakahuyan ang gipamputol aron lang nga maka-produce niini, di ba? Same sab sa uban pa nato nga mga basura. Naut-unta nga magpakabana gyud kita. Kung kaya ganin nato nga mag-urban gardening sa ato ang tungod, why not? Diin, pinaagi sa atong mga pinanitan, sa atong mga utanon, o di ba ka sa mga pinanitan sa utanon o mga prutas, pwedeng diyan na lang naibutang aron mahimo siya nga fertilizer. Samtang ilain ang mga di malata nga mo nay hakuton. And hinaton ta usab no kaning kung isgutan man gani ang segregation mainta nga mahatagan gyud og ngipon sa pagpatuman nini aron mapugos na gyud ang tanan until they make it a habit nga ilain ang mga basura nga mga malata og di malata. So aron nga masulbad siguro ning issue sa garbage crisis, and we don't want nga mahitabo na sab ang laing trash light nautunta magtinabangay kita. Total, the DENR has done their job and they're also doing their part aron sa pagsulbad sa mong issue. Ang city government nangita na sab sa maong paagi as well as total na matay gitawag nga accountability check ila ka nang gibuhat sa alang sa pagsulbad sa krisis sa basura. Hinaut-unta kita mutabang usab kita alang sa pagsulbad niini. Alright, labang ta sa uban pa nga mga mahinungdanon nga hisgutanan. Lakbitan lang nato kadali no kung sa nang-agi mga adlaw saba kayo ang Senado ug uban pa si Marcos Jr. hilom-hilom ra gyud nga niadto didto sa Russia kay ngano mitambong siya sa bago lang nahuman nga ASEAN-Russia
Summit. Kung diin, nahimo hinuon nga mabungahon ang ilaha nga panagkita ngadto ni Russian President Vladimir Putin. Gabihan no? Bata pa lang ko, presidente si Putin dito sa Russia, hangtod karon presidente gihapon siya. So nahimo gid na nga kaning gito yung ang gihimo nga ASEAN-Russia Summit as part of 35 years of cooperation between the Southeast Asian countries and Russia. So man to gibutyag ni Marcos Jr. isip co-chair, and remember ang Pilipinas mao ang chairship sa ASEAN. So gibutyag gid diya nga mangita gyud sila og laing paagi along with Russia aron palig-unon pa ang maritime security o counter-terrorism along with some transnational crimes nga may nakahatag og kahasol sa isig kanasod. Ilabi na nga nagpabilin gihapon ang mga hagit sa geopolitical matters. Ilabi na kung isgutan ang teritoryo. So atol sa mga summit nga gihimo dito sa Kazan, Russia, yatagan og gibug aton ni Marcos Jr. Sa dihang gitabang siya sa mga kaubanan to wear the earpiece kay lain ba yung sinultihan ni Vladimir Putin. So he instructed the delegates to wear also their earpiece kay naay tig-translate tig-translate sa mga gipangsulti ni Putin. So tuod na dunay yatagan og dakong gibug aton sa isig kahabig ang tulo ka mga priorities nga mao ang kalinaw, seguridad ug stability, ingon man mas gipalig-on nga economic partnership towards other countries ug ang kaayuhan ngadto sa kinabag-ang tao. Total ang tinguha man sab kung unsa man ang nasabutan between those countries, kinahanglan man gyud og mga innovation, innovation, mga initiative og mga mahinungdanong mga programa nga moresulta sa mga tangible results. Tangible meaning kanang matagamtaman na nato nga mo na ni ang resulta sa nahimong hisgutanan, di ba? Og usa sa ila nga giatagan og punto og pagtagad mao ang pagsulbad sa nagkalain-laing mga hulga sa isig kanasod, especially on transnational crime, sama na lang sa terrorism, illicit trafficking, cybercrime, online scams ug uban pa. Hinungdan nga human sa ilahang nahimong mas seryoso nga hisgutanan, gihango pinuon nilang Marcos Jr. og ni Russian President Putin ang nahimong mabungahong panagsabot alang sa mamahimong kaumahon sa ilang collaboration din usa nini mao ang pagbaton og comprehensive roadmap aron masubay ang nimong dagan sa ilang kalambuan tali sa ASEAN o sa Russia. Tungod nini gipasalamatan ni Marcos Jr. si Putin sa mainitong paghangop og maayong panagsabot dungan sa pasalig nga magpadayon ang kooperasyon sa isig kahabig. Alright, labang ta sa uban pa nga mga importanteng hisgutanan arita sa samtang busy ang presidente sa nasod, ang Malacañang usab, hugot usab ang ilahang paghimakak nga wala man gyud na mo gibuti gid sa habig sa presidente, especially sa Malacañang. As what I remember, si Auntie Claire or si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro hugtanong gihimakak sa palasyo nga, wala mi kalabutan sa mga kung unsa man ang sunod nga mga lakang sa International Criminal Court. Ilabi na sa uban pa nga mga opisyal. Kana may ang nahimong pagdepensa human nga una nang gibutyag kagahapon ni Kongresista Pulong Duterte nga matud pa doon ako ni nakaungong nga warrant of arrest ang International Criminal Court ngadto kang Senador Bongo. If we can remember, kung makapangutan gid mo, anong naapil manggod si Senador Bongo niya ng panahon na huna-una ninyo nga sa usa ka dokumento gikan sa International Criminal Court, di ba? Dunay mga dunay ginganlan ng ICC sa mga co-perpetrators sa war on drugs sa dihang nahimo pang presidente si kanhi Presidente Rodrigo Duterte og sa dihang siya pa ang mayor sa Davao City. Diin gipatuman ang duguon nga kampanya batok ginadiling drogas din matud pa na among ang mga inosente. Aside di Senador Ronald Bato de la Rosa
nga kaniadto nga PNP chief during Duterte regime, and din siya ang PNP chief din ng panahon na, og sila ang unang nipatuman sa maong dugoon nga kampanya batok kinadiling drogas. Kung atong may numduman, si Bongo siya man ang kanang kamay ni kani Presidente Duterte isip special assistant to the president. Hinungdan nga na-appeal gyud siya isip allegedly co-perpetrator sa dugoon nga drug war campaign. Hinungdan nga hugtanon gyud ang ilahang baruganan og manato no gibuta gino ni Senator Bongo nga siya nagpabili nun siya nga inosente human makadungog sa post ni Kongresista Pulong Duterte nga giingong ato ipakita ang kung unsa baka worried si Bongo, siguro ato nga ipakita. Gibuti ginoon ni Senador Bongo nga wala gid siya matud pa kalapasan sa bisan unsa mga balaod og iya kanang gitug-an ngadto sa Ginoo. Subay kana sa nahimo nga mga reports from International Criminal Court bahin sa nakaong nga warrant of arrest. So base sa iyahang portion siyang post, yan ang gibutyag, quote unquote, "Police matters have never been part of my mandate. I hope and pray na hindi mapupolitika ang issue hinggil sa sinasabing ICC warrant daw laban sa akin." And udan ha, sadyang gikapot sa ato mga higala sa Manila media, gikuha nila ang habig sa Department of Justice, ilang gikuhaan og pamahayag si Attorney Polo Gutierrez, iyang gibutyag wala pa sila nadawat nga confirmation, wala sila nakit-an or wala sila nadawat nga bisan unsang dokumento sa ICC bahin sa mamahimong dangata ni Senador Bongo. Iyan ang gibutyag pinagi sa gipadalang statement ni Attorney Polo Martinez, quote unquote, "We confirm that we have not received any official communication from the ICC regarding the alleged issuance of a warrant of arrest against Senator Bongo. This information was verified with the PCTC." Hinungdan nga kaning si Pulong Duterte, iyusab na nga giaway si Interior Secretary John Vic Remulla. Nisangpot noon sa panaglali sinuon nilang duha. Ay noon si Secretary Remulla, wala noon niya panumbalinga ang mga gipampanulti ni Kongresista Pulong Duterte. O tugod niya na, and anyway, gibutyag usab di Interior Secretary Remulla nga wala sila nakit-an nga bisan unsa nga dokumento from ICC about sa warrant of arrest. And remember guys, kaning mga warrant of arrest gikan sa ICC, dunay duha ka buok matam na ay gisikreto nga warrant of arrest and dunay naka-publicized nga warrant of arrest. Pareha sa gidangatan ni Senator Bato de la Rosa nga hangtod karon gipangita na asa man kadapit kung nakahibaw manggani ang mga kaalyado ni De La Rosa, digid sila motingog, ambot lang nga no kaha. Una secret unta to siya, redacted unta to siya nga document, pero kadugayan few days leading to supposed to be pag-arrest gadto kang De La Rosa, diyan nun gipublikar, diyan nun gipublicize ang arrest warrant from ICC. And tungod na hugtanon hinuon nga gihimakak sa Malacañang manatong gibutyag di Attorney Claire Castro kinsa nga Palace Press Officer, hugtanon niya nga gihimakak nga oy wala man minalambigit sa kaning warrant of arrest nga gihat nga to kang Bongo. And hugtanon usab nga gitataw sa Malacañang nga wala sila'y kalabutan matud pa or wag yun sila nanginlabot gato sa ICC. And wala usab nila matud pa gigamit ang ICC arlang sa pamulitika. Hinungdan nga hangtod karon giinitan sa uban pa nga mga tao ang ICC. Well, kung unsa man gani ang may tabo, manigingon ni Senador Bongo nga iya na nang isalig nga to sa Ginoo kung unsa man gani, basta para niya inosente ra gyud siya. So, patakay ba, base na in the coming days, kanit lang mo tingog ang ICC, ma-surprise na lang ta kung unsa man ka ang mamahimong development o kung galing mahitabo man ang pagkasikop ni Bongo, if ever, unsa na ka ng kadramahan ang mahitabo, ilabi na sa mga kaalyado sa Duterte.
Ato ka na nga taon, ato ka na nga taon sa musunod pang mga adlaw busa. Tutok lang mo dinhi sa CCTN 47. Sa di pa ta manamilit atong paminawon unsa ang giandam nga pulong o kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua. Ang pulong mo, ang diwat sa garang ko. Ang Divine Mercy mo ang debosyon kanang mga Katoliko sa maluluyon ugma sa Ginoo. Kita mito sa maluluyon sa Ginoo tungod kay ang balaang kasulatan naghulagay man ini. Ang labing klaro nga kamaturan sa ugma o kaluoy sa Ginoo mo giyang pagpadala sa iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan. Sa Juan 3:16 nang ingon, kay gigugma pag-ayo sa Ginoo ang kalibutan. Ug tuhod niini gihatag niyang iyang bugtong anak. Tungod sa atong mga sala, kita nagkinanglan og maluluwas nga si Jesus nga mao ang bugtong dalan, ang kamaturan ug ang kinabuhi. Himong sayon sa langitong Amahan ang pagpatagamtam kanato siyang gugma pinagi sa mga sakramento sa atong simbahan. Diya sa sakramento sa pagpangumpisal, ipasaylo ni Jesus ang atong mga sala. Ug ang maong pasaylo way kinutuban. Kaysa matag higayon nga mukumpisal ka sa imong sala, ikaw pasayloon gayon. Mao kini ang gugma ug kaluoy sa Ginoo. Sa pagbangutan 3:22 ngadto 23 nang iyon, dili gayon muluban ang gugma sa Ginoo ni matapos ang iyang kaluoy. Bago kini adlaw-adlaw, pagkamatinud-anon gayud kini. Ug diha usab sa sakramento sa Eucharistia, gitinguha gayud ni Jesus ngayang ipambit ang iyang kaugalingon diri kanato. Mga igsoon, mao kini ang pulong nga naghatag kanato giya karong adlaw. Magampo kita. Langitong Amahan, salamat kayo sa imong balaang gugma nga imong gihatag kanamo. Tungod nini, ang ilang usab nga suklian namo ang maong gugma pinagi sa pagkinabuhi diha sa matao. Amen. Sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa garang ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may napupos sa atong tulumanon. Daghang salamat sa Philippine Airlines ni Cebu Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Limchua, Tatay Dodong Limchua. Daghang salamat sa atong news manager, Sir Dennis Tabar, sa atong kauban sa TOC, Sir Robert, Ati Inday, Matmat, Mabel and Joanne sa News Department, silang Kuya Rodelo, Kuya Raymond, ug diri sa studio, ang Source of Happiness, Ferdy Katupay. Daghang salamat sa inyong pag-uban na kanako sud sa usa ka semana. Next week, baka uban na nato si Ma'am Malu, Inokando Tabar, diri sa ato ang programa, same time, same station. Happy weekend ka natong tanan. Mag-amping ta sa tagsa-tagsa nato ka mga lakaw. God bless us all. Sa ngalan ni Ma'am Malu Inokando Tabar, ako si Gia Navarro. Daghang kay salamat sa inyong pagtanaw ug pagsalig sa Hello Cebu, Mayong Buntag, Pinoy. Hello Cebu, mayong buntag.